Astria, napanood namin ang laban mo. Grabe, walang kupas ang bilis mong gumalaw para saluhin at iwasan ang atake ng kalaban. How to be you po? Natawa naman si Astria sa sinabi ng kapitbahay nila. Kasalukuyan nito nagtatanim ng mga gulay. Dahil nakabilad siya sa arawan, ay bumabalandra naman ang morenang kulay ng kanyang balat. Ngunit, hindi pa rin maipagkakaila na nababagay pa rin ito sa kanyang magandang muka. Salamat po sa panonood at suporta nyo. Saad ng dalaga sa bayuko. Bilang pagbibigay galang sa matanda. Astria, may telegramang nagpadala sa'yo. Sambit ng papalapit na lalaki. Ano yan, Rowen? Sulat saan? Nagtatakang tanong ng dalaga sa nagngangalang Rowen. Telegrama nga. Hindi ko binuksan yan Pero English yung nakasulat, hindi ko gets. Kamot ulong wika nito. Napangiwi naman. Si Astria. Talagang hindi mo pa binasa sa lagay na yan? Hindi ko naman magets. Depensa naman ni Rowen. Hindi na lamang siya pinansin pa ni Astria at binuksan na ang sulat. Nagtataka ito kasi wala naman siyang inaasahan na magpapadala sa kanya ng kahit anong sulat. Nanlaki ang mata ng dalaga nang mabasa ang sulat na natanggap. Astria, anong sabi? Nakikiusyosong tanong ni Rowen. Agad namang tiniklop ni Astria ang sulat at napalunok. Wala to. Ano ka mo? May imbitasyon na ipinadala sa'yo upang maging miyembro ng isang assassin group? Napatango naman si Astria. Pupunta ka. Napalingo naman ang dalaga sa seryosong tanong ng kanyang ama. Ano? Sa tono ng pananalita mo, parang gusto mong payagan ng anak natin Sambit ng kanyang ina. Ma, malaki ang sahod sa inaalok sa akin Sayang naman kung tatanggihan ko. Pangungumbinsi ni Astria sa kanyang ina. At malaki rin ang posibilidad na manganib ang buhay mo. Pabalik na wika ng kanyang ina. Para ano pa tinuruan ko si Astria na maging bihasa sa pakikipaglaban? Kung hindi mo siya hahayaang magdesisyon, edi sana naman magtiwala ka sa anak mo. Ako, may tiwala ako sa ating anak na si Astria. Hindi na nagsalita pa ang ina ng dalaga at tinalikuran silang mag-ama. Ako nang bahala sa nanay mo. Mag-impake ka na ng gamit mo, ihahatid kita bukas. Po? Bukas talaga? Gulat na tanong ng dalaga. Oo naman. Sige po. Kahit labag sa kalooban ni Astria na iwan ng pamilya sa probinsya, lalo na sa nagtatampong ina nito, ngunit wala siyang magagawa. Malaking halaga ang inalok sa kanya na pera. Mag-iingat ka doon. Nagulat ang dalaga kinaumagahan dahil parang naging magaan naman ang loob ng kanyang ina. Nagtataka tuloy siya kung anong napag-usapan ng mga magulang niya. Dahil biglang nag-iba ang mood ng kanyang ina. Natuon ang mata ni Astria nang makita ang kiss mark sa leeg ng kanyang mama. Bahagya siyang napangisi ng lihim. Kaya naman pala maganda ang mood. Aniya sa isipan. Huwag po kayo mag-alala, magpapadala ako ng pera kapag may sahod na ako. Hindi ka pa nga nakapag-umpisa ng trabaho. Sahod agad na nasa utak mo. Saad naman ang kanyang mama na naiiling pa. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na sila sa isa't isa. Motorsiklo lang ang gamit ng dalaga. Medyo may kalayuan ang address ng lugar, kaya nagbaon siya ng tubig at pagkain. Makalipas ang ilang oras na biyahe, nakarating si Astria sa isang malaki at lumang building. Napatingin naman siya sa sulat. Napapaisip kung tama ba ang address na pinuntahan niya. Ikaw ba si Astria Tan? Kahit nagtataka ay napatango ang dalaga. Sumunod ka sa amin. Sambit ng armadong lalaki. Sa tansya niya ay parang magkasinlaki lang ang dalawang armadong sumalubong sa kanya. Agad namang sumunod ang dalaga sa kanila. Nasa kalagitnaan pa lamang sila ng paglalakad nang bigla siyang naalarma sa pagharap ng lalaki sa kanya at akmang susuntukin sana siya.
Ngunit, mabilis na napayuko si Astria, dahilan para masikmuraan niya ang isa. Sa gitna ng mabilis na kilos ng isa pang kalaban, ay agad na umiwas ang dalaga sa atake nito. Isang galaw na ikinapahamak ng kalaban niya. Parang hangin lang si Astria sa pag-iwas sa mga atake sa kanya. Ilang sipa at tadyak ang kanyang pinakawalan, dahilan para mawalan ng malay ang kanyang kalaban. Sa mabilis na pagkilos ng babae, nahanap niya ang sensitibong parte ng katawan ng isa pang kalaban at tiniyak niyang nasa tamang posisyon siya. Inapply niya ang tamang pressure at sa pamamagitan ng pag-atake niya gamit ang kanyang palmar side ng kamay niya, mabilis na itong itinama sa mismong sensitibong parte ng liig ng kalaban. Napangisi si Astria na makitang nanghihina ito at tila na paralyze. Dahil sa ginamit niyang teknik, aalis na sana siya nang makarinig siya ng palakpak. "Sundan mo kami." Sambit ng naggangalang Benedict kay Astria. "Sino kayo?" "Kasamahan mo kami sa pagiging assistant assassin. I am Benedict, siya naman si Ralph." Itinuro nito ang lalaking may maraming tattoo sa katawan. Masama ang tingin niya sa lalaki dahil lingid sa kanyang kaalaman na tauhan pala nito ang kanyang tinumba. "Saan tayo pupunta?" "Sa langit," sagot ni Ralph, kaya kinutusan naman ito ni Benedict. "Ang pikunin mo? Sports lang yun, dinidibdib mo naman ang pagkatalo ng tauhan mo." Wika ng lalaki. Napaismid naman si Ralph sa narinig. "Sa rooftop tayo pupunta." Maayos na sagot ni Benedict. Tango lamang ang naging tugon ni Astria. Nang makarating sa rooftop, napaawang ang labi ng dalaga nang makita ang isang private na eroplanong naghihintay sa kanila. "Sakay na! Naghihintay na si boss sa'yo." Tawag sa kanya ni Benedict. Ngunit nang makasakay na ang mga ito, hindi pa rin sumasakay si Astria. "Sumakay ka na!" Sigaw ni Ralph. Dahil sa ingay ng eroplano, kailangan nilang sumigaw. "Paano yung motor ko?" Ganting sigaw din ni Astria. "Ibang klaseng babae ito? Motorsiklo niya pa yung inalala niya?" "Ipapakuha namin yan sa tauhan, kaya sumakay ka na." Napatango si Astria. Inilahad ni Benedict ang kanyang kamay upang alalayan siya. Ngunit hindi niya ito tinanggap. "Hindi ako disabled. Kaya ko." Sambit ng dalaga. Mahinang natawa si Ralph sa narinig. "Mukhang mapapasabak tayo sa pagiging piko na. Tignan natin." Bulong ng lalaki kay Benedict. Ngunit hindi yun nakatakas sa pandinig ng dalaga. Napailing na lamang si Astria sa dalawa. Dahil sa kahabaan ng biyahe, hindi na malaya ng dalaga na nakatulog pala siya. Nang pagkababa nila, isang van na naghihintay sa kanila. Makalipas ang 1 oras na biyahe, ay nakarating sila sa isang malaking bahay. Kumatok si Ralph sa pinto, kaya naman bumukas ito. Bumungad ang lalaking nagngangalang Bullet sa harap nila. "Siya na yan?" Tanong ni Bullet sabay tingin kay Astria. "So, ikaw pala si Astria?" Tanong ni Bullet at tumango naman ang dalaga. "Ang expensive ng pangalan pero tigasin." Natatawang saad ni Ralph. "Umalis na kayo, siya lang kailangan ko." Wika ni Bullet. Tinaboy ang dalawa. "Ganyan ka sa amin eh. Kapag kailangan mo kami, dyan ka lang tatawag." Pagmamaktol ni Benedict at tinalikuran sila. Sumunod sa kanya si Ralph. "Ganito ang deal. Magiging assistant assassin kita. Sinuri ko na ang background mo at nalaman ko magaling ka makipaglaban. Dahil sa mga panalo mo sa mga tournament at kompetisyon, nagkaroon ka ng 60 awards. Kaya naman walang duda na pinili kitang maging assistant ko. Sa sahod naman, huwag kang mag-alala. Nagbibigay din ako ng bonus. Ngunit sa ngayon, ipinagbabawal ko na makipagkita ka muna sa pamilya mo. Masyadong delikado ang trabaho natin at ayoko madamay ang pamilya mo." Dahil sa sinabi ni Bullet, tumango si Astria. Naiintindihan niya ang naisipahayag ng binata sa kanya. Masyadong ang delikado ang gagawin nila, kaya gusto niyang mag-ingat para sa kanyang pamilya. "Sumunod ka sa akin, ipapakita ko sa'yo magiging kwarto mo."
Naunang maglakad si Bullet, agad naman itong sinundan ni Astria. Binuksan ng binata ang isang bakanteng kwarto at sabay silang pumasok ng dalaga sa loob. "Dito ka matutulog?" Sambit ng binata. Isang tangulang ang sagot ni Astria. Hindi napigilan ni Bullet na tumaas ang kanyang kilay. "Hey, pipi ka ba? Kanina ka pa hindi nagsasalita. Wala naman ako nakita sa information mo at background mo na pipi ka." Napatango ang dalaga. Balak niyang paglaruan si Bullet. Palihim siyang natawa sa kanyang kalokohan. "Okay, paano tayo mag-uusap na maayos niyan? Wait, hanap ako ng ballpen at papel." Napatingin na lamang ang dalaga sa binata na naghahanap ng ballpen at papel sa cabinet. Humalukip-kip siya habang tinitignan ng masinsinan si Bullet. Naalarma si Astria nang biglang hinagisan siya ng lalaki ng ballpen. "Ay, kabayo!" Gulat na sabi niya sabay salo sa ballpen. Ngumisi naman si Bullet at dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga, dahilan para mapaatras ito. "Do you think you can fool me easily?" Nanatiling diretsong nakatitig lamang si Astria sa mukha ng binata. Ngunit kahit na ganon, ramdam na ramdam pa rin niya ang bilis ng tibok ng kanyang puso. Parang pinagsisihan niya tuloy ang ginawa kanina. Sa kanyang pag-atras, napasandal ang kanyang ulo sa pader. "Umalis ka sa harapan ko." Saad ni Astria. Kabado siya, ngunit pinipilit niyang tapangan ang kanyang tono ng pananalita. "Paano kapag ayaw ko?" "Then, I will kill you." Bago pa makagalaw ang dalaga, nahawakan na ng binata ang kanyang dalawang kamay pataas. "You still want to play with me?" Bulong ni Bullet sa mismong tenga ni Astria, dahilan para tumaas ang balahibo niya. Napatitig ang binata sa kanya. Magkadikit na ngayon ang tungki ng kanilang ilong. Dahil doon, halos kapusin na ang dalaga sa paghinga. Nakahanap si Astria ng tiyempo at tinuhod ang alaga ni Bullet. Agad namang napahawak ang binata doon at napangiwi. "Bastos ka kasi!" Nauutal na sambit ng dalaga. Ngunit ang totoo niyan, kapag tumagal pa sila sa ganoong sitwasyon, pakiramdam niya ay parang nanghihina ang tuhod niya. Nang makabawi, tumayo ng maayos ang binata na parang walang nangyari. "It's nice to play with you." Nakangising wika nito at lumabas na. "Okay, the organization sent a message about our next mission. Ang ating target ay isang tanyag na negosyante." Inilabas ni Bullet ang mga larawan ng lalaki. Sa bawat larawan na ipinapakita, may kasama itong mga bodyguards. You see? Masyadong mahigpit ang seguridad niya. Base sa impormasyon na ibinigay sa akin ng organisasyon, may ninakaw daw itong isang malaking halaga. Kailangan din nating mahanap ang impormasyon sa mga illegal na transaksyon ng negosyanteng yon. Tahimik lang na nakikinig si Astria sa binata habang nagsasalita. Ngunit hindi nito magawang tumingin sa mga mata ni Bullet. Gusto nilang pasukin natin ang opisina ng negosyante at kunin ang mga dokumento at files. Lalo na yung may kaugnayan sa mga transaksyon. Napatango naman ang lahat. "Ralph, gusto kong alamin mo ang schedule ng mga meeting ng negosyante na yan." Nag-thumbs up naman si Ralph sa lalaki. "Benedict, manmanan mo ang galaw ng lalaking yon. Kung saan ang mga address na pinupuntahan niya at ang mga galawan niya na sa tingin mo ay kahina-hinala. Dapat, matapos ang linggong to, kailangan mahuli na natin siya at makahanap tayo ng ebidensya." Napatango naman si Benedict. "Astria, sa ngayon wala ka munang gagawin. Hintayin mo matapos sa pag-iimbestiga ang dalawa saka tayo gumalaw." Isang tipid na tango ang isinagot niya kay Bullet. Kinabukasan, maagang nagising si Astria. Naabutan niya ang binata na nakaupo at nagbabasa ng newspaper. "Anong ginagawa mo?" Tanong ni Astria nang mapansin na abala ang binata. Sumimsi muna ng kape si Bullet bago sumagot sa tanong ng dalaga. "Obvious ba? Nagbabasa." Napaismid naman si Astria. Napatingin siya sa tambak-tambak na newspaper na nasa maliit na lamesa. Isa-isa niya yung tinignan. Si Bullet naman, abala pa rin sa ginagawa. Hindi man lang siya nito tinapunan ng tingin. Napansin ng dalaga na puro news ito
ng isang lalaking negosyante na pinapaimbestigahan ng organisasyon sa kanila. Sa huli, tinulungan na rin ng dalaga sa pagbabasa ang binata. Naabutan naman ng dalawang lalaki sina Astria at Bullet na abala sa pagbabasa. Hindi na sila nag-abala pang lumingon nang marinig nila ang yapak ng mga ito na papunta sa kanila. Bullet, magluluto kami dito ng uulamin natin. Nakabili na rin kami ng ingredients. Hinintay ni Ralph ang tugon ni Bullet. Ngunit parang wala itong narinig dahil abala pa rin ito sa ginagawa. Astria, baka gusto mong tumulong sa paghiwa. Napakamot ng ulo si Benedict nang wala din ito makuhang sagot sa dalaga. Sabi ko nga tayo na lang magluluto. Ani Ralph at niyaya nang umalis si Benedict. Hindi na malaya ng dalawa na ilang oras na sila sa ginagawa. Hoy, nalulong na kayo dyan. Anong oras na? Kumain na kayo? Saad naman ni Ralph sa kanila. Napatingin si Bullet sa kanyang relo. Samantalang si Astria naman parang walang narinig. Inaabala pa rin ng dalaga ang sarili sa pagbabasa. Napalingon ng binata at lihim na napangiti nang makita ang ballpen na inihagis niya kay Astria kahapon. Nakaipit ang ballpen sa tenga nito habang tutok na tutok sa pagbabasa. Nagsalubong pa ang kilay nito at parang galit habang nakatingin sa mga letra at salita na binabasa nito. Napalingon muli si Bullet sa relo niya. Oras na ng tanghalian, kaya kinakailangan na talaga nilang kumain. Astria. Napaangat naman ang tingin ng dalaga kay Bullet. Kumain muna tayo. Ipagpatuloy na lang natin yan mamaya. Napatango naman si Astria at saka tumayo na. By the way, anong pangalan ng organisasyon na pinagtatrabahuhan natin? Tanong ng dalaga habang kumakain sila. Tide Sync Organization. Sagot naman ni Bullet. Napatango naman si Astria at hindi na muli pang nagsalita. Kinaumagahan ay nagtipon-tipon muli sila. Wala naman akong nakikitang kahina-hinala sa kilos niya. Saad ni Benedict. Ang lugar na madalas niyang puntahan, opisina lang. Ngunit nakakuha ko na impormasyon. Aalis siya patungong ibang bansa sa isang araw. Babalik agad para sa meeting niya sa business partner niya. Saad naman ni Ralph, habang umiiling-iling. Binasa ko lahat ng newspapers na may kinalaman sa kanya. Wala rin ako nakitang kahina-hinala. Saad naman ni Bullet. Napansin ko na parang puro magandang imahe yung nasa newspaper. Tumutulong siya sa mahihirap, buwan-buwan siya nagdo-donate sa mga orphanage. At sa tingin ko, mabuti siyang tao. Saad ni Astria. Pero tignan nyo. Inilabas ng dalaga ang isang dyaryo. Noong 2009, ang kanyang matalik na kaibigan at kasosyo niya sa negosyo nahuli sa pagbebenta ng mga illegal na armas. Napaisip ang lahat sa sinabi ng dalaga. Kinagabihan, gumawa sila ng hakbang. Palihim na napatango si Astria na magsalubungan sila ni Bullet. Nakarating na ang apat sa malaking bahay. Naisipan nila na wala talaga sa opisina ang mga dokumento kung hindi nasa loob ng bahay mismo ng negosyante. Mauna ako, sunod ka. Bulong ng binata sa kanya. Napailing naman si Astria. No, sabay tayo. Agad namang napasipol ang dalawang lalaki na nakikinig. Pati ba naman dito? Nakangising bulong ni Benedict. Ngunit hindi ito pinansin ng dalawa at lumabas na lang sa van. Nakita ni Astria ang nagbabantay ng bahay. Lumapit ito sa likod ng kalaban. Mabilis niyang binali ang leeg nito, dahilan para mawalan ito ng malay. Si Bullet na mismo ang nagbukas ng pinto para sa kanya. Tahimik lamang ang loob ng bahay. Nakarating sila sa kwarto ng negosyante. Ngunit kahit halukayin nila ang drawer, wala silang makikitang ebidensya. Baka merong office dito? Sa tingin mo? Agad namang binuksan ng mga ito isa-isang pinto. Hindi naman sila nabigo. Nahanap din nila ang opisina. Sa kanilang paghahalungkat, mabilis nilang nakita ang mga illegal na dokumento sa ilalim ng lamesa. Iba't ibang mga transaksyon ng negosyante. Sa pagbukas ng pinto, bumungad si Benedict at Ralph na may malapad na mga ngiti. Success! Impit na sigaw ng dalawa. Sa huli, nabigay na nila ang dokumento sa kanilang organisasyon at ipinakulong na ang negosyanteng target nila.
Are you okay? You look bothered. Tanong ni Bullet nang madatnan si Astrea sa labas habang nakatingin sa kalangitan. Namimiss ko lang ang pamilya ko. May halong lungkot na sabi ng dalaga. I'm sure namimiss ka rin nila. Ikaw, nasaan ang mga magulang mo? Nakita mo na sila. Nagtaka naman si Astrea sa tinutukoy ng binata. Nakatingin ka sa kanila ngayon? At doon napagtanto ng dalaga ang ibig sabihin ng binata sa kanya. Sa kalangitan na tinititigan niya ngayon, doon na naninirahan ng mga magulang ni Bullet. Kapag kuway nakaramdam siya ng lungkot at awa para sa binata, napalingon si Astrea kay Bullet at biglang napatawa ng mahina naman ang binata sa kanya. Ano yan? Naaawa ka ba sa akin? Don't be. I believe that everything happens for a reason. Yun naman na lagi nilang sinasabi, di ba? Kung bakit niya hinayaan ang magulang ko na mawala sa tabi ko. Siguro, gusto lang ng Diyos na maging malakas at matatag ako. At matuto akong tumayo sa sarili kong paa. Kasi hindi sa lahat ng oras may taong nandyan para sa atin. Ang nag-iisang tao lang na hindi kayo iwan kapag madilim na ang mundo mo, walang iba kundi sarili mo. Napatango naman si Astrea bilang pagsang-ayon. Hinawakan ng dalaga ang dalawang kamay ni Bullet. Itinaas ito ang braso niya at ipinag-cross ito sa kanyang dibdib. Itinungtong nito ang palad sa balikat ng binata. That's what you call a butterfly hug. Kapag nakakaramdam ka ng iba't ibang emosyon, malungkot ka man o stress, gawin mo lang yan tapos tap mo yung balikat mo. Diba? Parang ang sarap din minsan kapag niyayakap mo yung sarili mo. Parang kino-comfort mo yung sarili mo. Seryosong sambit ni Astrea. Napatitig si Bullet sa kanya. Sa refleksyon na liwanag ng buwan na tumatama sa mata niya, hindi niya maiwasang humanga sa kakaibang ganda ng dalaga. But if you need someone to hug you and make you feel loved, I am here because after all, I do believe that everyone's deserve to be loved and to love. Sambit ng dalaga. Kinaumagahan, dumating muli ang kanilang misyon. We have another target. Bigla namang napaunat ng kamay si Ralph. Inilapag muli ng binata ang iba't ibang kuha ng larawan ng isang lalaki. Nakasuot ito ng pormal na mga damit. Ayon sa organisasyon, isa siyang politiko na may malalim na koneksyon sa mga kriminal at korap na nagahari sa lugar. Wait, sandali. Nakita ko ito sa newspaper. Kasama niya ang anak niya at ayon sa nabasa ko, nahuli ang anak niya na nagnanakaw ng pondo sa gobyerno. Pero agad din kinansela yung kaso dahil wala silang sapat na ebidensya. Anong year yon? Tanong ni Ralph at inilabas ang kanyang laptop. 2008. Si Benedict na mismo ang sumagot habang humahawak ng cellphone na nagre-research din. May few feedbacks ako nabasa. Yung iba nagsasabi na binayaran nila ang abogado para i-cancela ang kaso. Meron din naman nagsasabi na hindi yun pondo ng gobyerno, kundi sa mismong anak niya yon. Nalilitong sambit ni Ralph. Okay then. We only have 3 days to discover everything. Mag-iimbestiga kami ni Astrea, magtatanong kami sa mga mamamayan, at susubukan na rin naming magtanong sa abogado. Dating gawi kayong dalawa, Ralph and Benedict, i-check kung saan siya palaging pupunta at manmanan nyo ang galaw ng lalaki at kung kanino tumatawag. Tumawag din kayo sa akin kapag may nakita kayong kahina-hinala. Saan tayo pupunta? Nagtatakang tanong ng dalaga sa binata. Nag-send na sa akin si Ralph ng lahat-lahat ng address na pupuntahan natin, na konektado sa target natin. Napatingin ng dalaga sa suot ng binata mula ulo hanggang paa. Nakasuot lamang ito ng t-shirt at jeans, ngunit hindi may pagkakaila na maganda ang postura ng katawan nito. Sige, halika na. Aniya, tumango naman si Bullet. Nauna nang naglakad si Astrea sa loob ng kotse. Nakasunod naman ang binata mula sa likuran niya. Nang makapasok sa loob, halos kapusin na si Astrea sa paghinga. Dahil bigla na lamang lumapit sa kanya si Bullet at sinuotan siya ng seatbelt.
Don't hold your breath. Bulong sa kanya ng binata mula sa kanyang tenga at bumalik na ito sa driver's seat. Sa paglayo nito saka lamang siya nakahinga ng maluwag. Hindi niya maintindihan sa kanyang sarili kung bakit ganito ang epekto sa kanya ng lalaki. Nagbigay sa akin si Benedict ng peking dokumento bilang pagpapanggap na kliyente tayo ng isang attorney. Sambit ng binata habang nagmamaneho ng kotse. Ano yun? Nagtatakang tanong ni Astria. Iniabot sa kanya ng binata ang isang folder na may lamang peking dokumento. Hindi ko pa nabasa yan, pakicheck na lang. Agad namang kinuha yun ni Astria. Nang buklatin niya, agad nanlaki ang mga mata ng dalagas na nabasa. Annulment papers? Tanong ng attorney nang ipakita nila ang annulment papers. Maging si Astria at Bullet, nagulat sa ginawang peking dokumento. Nagawa pa ng dalawa nilang kasama. Ba't kayo maghihiwalay? May third party? Fell out of love? Misunderstood? Miscommunication? Alin? Sunod-sunod na tanong ng attorney sa kanila. Ang attorney na ito ay dati ring attorney ng anak ng target nila. Masyadong mahigpit ang nasa loob. Bawal pumasok ang isang ordinaryong tao kapag walang mapafile na case. Kaya naman, ito ang naging paraan ni Benedict. Because we realize that we are not meant for each other. We are exactly opposite. Dahil doon nahihirapan kaming idilang isa't isa. May mga bagay na gusto niya na hindi ko gusto. May mga paniniwala siya na ibang-iba sa paniniwala ko. That's why we decided to just separate. Kalmadong sambit ni Bullet. Pakiramdam ko, meron din siyang tinatago sa akin. He always keeps secret from me. Hindi siya open sa nararamdaman niya. Sa akin okay lang naman eh, kung magkaiba kami ng opposite belief. I mean, that's normal. Ganun naman talaga, di ba? Iba-iba yung personality. So, I decided to agree. Kasi ayoko naman makipag-away sa kanya. Mas gusto ko na lang na makipaghiwalay na maayos. And we both believe na magiging okay ang lahat kapag maghihiwalay na kami. It's better than being together. Tila masama ang loob na sabat ni Astria. Sa ganoong posisyon, narinig ng dalawa ang tawa ni Ralph at Benedict dahil sa suot na secret earpiece. Isang device kung saan makakapag-usap sila ng walang makakahalata at makakarinig sa mga usapan nila kung hindi silang apat lang. Nice acting? Sisipol-sipol na wika ni Ralph. You know, ang babaw ng rason ng paghihiwalay nyo. At saka nakikita ko pwede nyo pang ayusin yan. Maaayos pa yan. Nakikita ko naman ang kakaibang tinginan nyo sa isa't isa. Iniiwasan nyo nga lang ang tingin ng bawat isa. At alam ko namang bumibilis pa rin ang tibok ng puso nyo kapag magkasama kayong dalawa. Na sa simpleng hawak lang, pakiramdam nyo na papasok kayo. But at the same time, you are comfortable with each other. Kahit sabihin nyo sa akin na mali ako, hindi nyo ako maluloko. At saka hindi kayo pwede maghiwalay. Bakit naman po, attorney? Nagtatakang tanong ni Astria. Kasi bagay kayo. Diretsahang sagot ng attorney at saka ngumisi. Sayang kayong dalawa. Kapag mas pipiliin nyo maghiwalay kaysa ayusin ang lahat. Naisip nyo ba na kaya nyo mawala ang isa't isa? I mean, let's be honest here. May hirapan kayo. Lalo na't mahal na mahal nyo ang isa't isa. Ngunit pakiramdam ko, may tumutulak sa inyong huwag aminin ang nararamdaman nyo para sa isa't isa. Alam nyo ba kung ano yon? Takot. Takot na humahadlang sa inyo upang sabihin ang totoong nararamdaman nyo. So ang gusto ko, pag-isipan nyo mabuti to. Talk to each other, be open to each other. Alam kong mahal nyo ang isa't isa. Kaya hanggat maaari ayusin nyo to. Kapag hindi, o kapag na-realize yung hindi talaga mag-work, aba, hindi ako papayag nun. Dapat mag-work kayo. Natatawang wika ng attorney. Napatikim naman ng dalaga. Pwede po ba magbanyo dito? Kinuha ni Astria ang pagkakataon para mag-imbestiga. Sa kaliwa, Astria, nandun lahat ng files at documents sa loob ng aklatan. Hanapin mo ang 2008 na date at doon ka maghalungkat. Sambit ni Benedict sa secret device
habang naglalakad ang dalaga. Pwede kang pumasok doon. Na-access ko na ang CCTV cameras at in-off na yon. Mag-iingat ka na lang kasi may ibang security guard na naglilibot. Saad naman ni Ralph habang abala ito sa pagtitipa ng keyboard. Nag-uusap pa sina Bullet at attorney. Kaya gora ka na, Astria. Saad ni Benedict. Sa kabilang banda, nag-uusap pa rin ang dalawa. Are you sure na gusto mo makipaghiwalay sa asawa mo? Come on, be real this time. Maging totoo ka sa nararamdaman mo. Hindi naman nakapagsalita si Bullet. Hindi niya alam ang sasabihin. Do you still love your wife? Napalunok naman ang sariling laway ang binata. Pasimpleng pinatay ng binata ang kanyang linya sa kanyang secret earpiece. The truth is, I'm secretly falling in love with her. Pero wag mo sasabihin sa kanya, attorney. Nagulat si Astria nang pinatay ni Bullet ang linya sa earpiece nito. Hindi niya natuloy alam kung anong pinag-uusapan. Benedict, sira ba ang earpiece na binigay mo? Hindi maayos yun. Hayaan na, nakikita mo naman sa camera ang ginagawa nila, di ba? Yun nga lang, hindi mo narinig ang sagot niya. Sayang. Malisyosong sambit ni Ralph. Hindi maintindihan ng dalaga ang ibig sabihin nito, ngunit nakaramdam siya ng panghihinayang. Nakarating na ang dalaga sa harap ng pinto. Mabilis niyang pinihit ang doorknob upang makapasok. Mabuti na lang, hindi nakalock ito at wala siyang nakitang mga security guard habang papunta sa aklatan kung nasa ng mga files. Mabilis na hinanap ni Astria ang box. Isa-isa niyang tinignan ng mga year. Napatampal siya ng noo dahil sa dami ng box na nakapwesto. Hindi niya alam kung saan mauuna. Wait, I'll help you to search. Wika ni Ralph. Si Ralph ay isang magaling na hacker at marunong gumamit sa teknolohiya. Mapa-advance man ito o kahit ano pa. Kaya hindi naging mahirap sa kanya na maskan ang box. Astria, walang 2008 na year. Bahagyang nanghina pa si Ralph nang sambitin ito. Tignan mo sa office ng attorney. Mabilis na sabi ng dalaga. Agad naman yung sinunod ng lalaki. Nakita ko na. Nasa ilalim ng opisina niya. Napapikit si Astria dahil sa alikabok na tumama sa kanyang muka. Agad niyang kinusot ang mata dahil sa hapde. Mabilis siyang lumabas ng aklatan. O, dumating ka na. Ang tagal mo. Nahihirapan ka ba maghanap ng banyo? Sana tinawagan ko na lang ang sekretarya ko para maturo niya sa iyo ang daan. Wika ng attorney. Nagulat ang attorney na makita ang pamumula ng mata ng dalaga. Teka iha, umiiyak ka ba? Sinabi ko na nga bang ayusin niyo yan eh. Huwag niyong hayaan na humantong kayo sa ganito. Sinasaktan niyo lang mga sarili niyo. Anang attorney na inaakala na umiyak ang dalaga. Nagkatingin na naman sina Bullet at saka si Astria. Bawal na kaming pumasok ulit ni Astria at magpanggap. For sure, marirecognize na kami. Kapag magpapanggap kaming janitor doon, kaya kayong dalawa na lang pwedeng makapasok at magpanggap. Napatango naman si Ralph at Benedict sa sinabi ng binata. O sige, kami nang bahala sa lahat. Wika ng lalaki at lumingon ito kina Astria at Bullet. Pero masasabi ko lang, tinapik ni Benedict ang balikat ni Bullet. Huwag kayong maghiwalay. Natatawang sambit nito at mabilis na tumakbo palayo. So, anong desisyon sa annulment papers nyo? Itutuloy pa ba o ititigil nyo na? Isang ngisi ang gumuhit sa labi ng binata. Ititigil na. Sa pagsabi nun, lumabas ang mga pulis at pinusasa ng attorney. You are under arrest. Sa pagmamanipula sa publiko, binayaran ka ng isang politiko para hindi makulong ang kanyang anak. Marami pa kami nakita sa dokumento na tumatanggap ka ng pera para manipulahin ang kaso. Kasama ang isang abogado. Wika ng binata. Hindi naman makapaniwalang tinitigan siya ng attorney. Sino kayo? I am Bullet, an assassin of the Tide Sync organization, and she's my assistant, Astria. Pagsabi nito, agad naman siyang tumalikod. Cheers! Sigaw ng lahat habang nagkakasiyahan sa kanilang tagumpay na misyon sa loob ng bahay ni Bullet. Pinasok nila ang bahay ng politiko nang walang ingay
at ibinigay sa organisasyon ng impormasyon. Naging maingay sa publiko ang pangyayaring yon at ibinalik muli ang issue sa nakalipas na panahon. Congratulations sa atin! Isang tipid ng ngiti lamang ang naging tugon ni Astria. Hindi niya maintindihan na parang may iba siyang nararamdaman. O baka naman malungkot lang siya dahil hindi niya kasama ang kanyang pamilya. What's bothering you? Tanong ni Bullet nang madatnan si Astria na nakatingin sa kalangitan. Iniwan nito ang mga kasama na bagsak na sa sahig dahil sa sobrang kalasingan. Sobrang ganda naman doon, no? Pero sinisira lang ng mga tao. Saad ng dalaga. Ramdam ni Bullet na bahagyang lasing na ito. Bumuntong hininga si Astria. Namimiss ko na ang pamilya ko. Do you want to visit them? Napalingon naman ang dalaga sa kanya nang marinig yon. Pwede ba? Tanong nito habang nakangiti. Ngunit mapupungay na ang mga mata at hindi maiwasan ng binata ang mamangha nang makita ang ngiti ng dalaga sa unang pagkakataon. Basta kasama ako, okay lang. Wala naman ako ibang gagawin dito. Isa pa, gusto ko rin makalanghap ng sariwang hangin. Saad naman ni Bullet. Napahakbang ang dalaga palapit sa kanya. Umiekes-ekes na rin ang paglalakad nito. Napatigil ito na magkalapit ang kanilang muka. Nagulat ang lalaki nang hawakan ng dalaga ang kanyang pisngi. Ang gwapo mo? Lasing naturan pa ng dalaga. Mahina namang natawa si Bullet. Batid niyang lasing lang ang dalaga kaya kung ano-ano sinasabi nito. Cute mo. Napasimangot naman si Astria. Ngunit, nagulat siya nang bigla siyang buhati ng binata. Nang naka-bridal style. Buhat-buhat nito ang dalaga paakyat sa kwarto. Kinaumagahan maagang nagising ang dalawa para sa biyahe nila papunta sa lugar kung saan nakatira si Astria. Grabe ang dayan, di man lang kami sinama. Wag na, panira ka lang eh. Bulong naman ni Benedict sa kanya. Hinayaan na lamang ito ng dalawa at tinalikuran sila. Ngunit ramdam pa rin ang binatang pagkailang sa kanya ni Astria dahil sa nangyari kagabi. Si Bullet ang nagbitbit ng kanilang maleta. Sumakay sila sa isang van at napahinto sa harap na isang private airplane. Naunang umakyat ang binata sa loob at inaabot nito ang kamay ng dalaga. Let's go! Nahihiya naman yung tinanggap ni Astria. Habang nasa biyahe, ramdam ng dalaga ang pagbigat ng talukap ng kanyang mga mata. Hindi niya na malayang nakatulog siya sa balikat ni Bullet. Nandito na tayo. Napaayos na upo si Astria. Napapahid siya sa gilid ng kanyang bibig. Nahihiya siya na baka tumulo ang laway niya. Ang ganda mo. Napaiwas ng tingin ng dalaga. Nang hindi niya inaasahang sasabihin yun sa kanya ni Bullet. Ramdam niya ang pag-iinit ng kanyang pisngi. Nauna nang bumaba si Bullet at inalayan niya ang dalaga pababa. Sa pagbaba nila, may naghihintay ng van. Yung motor ko nasa na pala? Nagtatakang tanong ng dalaga sa kanya. Nakaramdam ito ng pangungulila sa kanyang motor na palagi niyang ginagamit noon pa man. Nasa garahe ng bahay ko, tinago ko dun. Napasimangot naman si Astria. Bakit hindi mo man na sinabi sa akin? Tanong ng dalaga. You didn't ask me. Sambit naman ni Bullet. Napaismid na lang si Astria. At nang makapasok sila, napatanong ang dalaga. Ilang days tayo dito? Inayos nito ang kanyang upo. 1 week, then balik tayo kaagad. Napangiti naman si Astria dahil sapat na yun sa kanya. Basta masilayan niya lang ang kanyang pamilya. Sa ilang oras na biyahe, nakarating na sila sa lugar ng dalaga. Bumilis ang tibok ng puso ni Astria habang hindi mawala-wala ang ngiti sa labi niya dahil sa galak. Sa kabilang banda, nag-e-enjoy naman si Bullet na titigan ang mukha ng dalaga. Pakiramdam niya parang may kung anong mahikas ang ngiti ni Astria. Dahil kung gugustuhin niya, gusto niyang titigan ang mukha nito araw-araw. Sa pagbaba ng dalawa, nagsilabasa naman ang mga taong kakilala niya. Astria, nandito ka na pala. Grabe na miss ka namin. Sigaw ng may kaedarang babae. Hanep, kailan laban mo ulit? Nood kami. Katamad manood ngayon ng tournament kapag di ikaw ang kalaban. Namiss ko rin kayo. Hindi mo na ako makakalaban ngayon eh.
At saka, may trabaho kasi ako. Nakangiting sambit ni Astria. Palihim na napaismid si Bullet nang makita ang malawak ng ngiti ng dalaga habang kausap ang isang binata. Aba, ang pogi ng kasama mo ah. May boyfriend ka na pala, Astria? Sambit ng babae nang makita ang binata na nagbubuhat ng maleta nila. Tatanggi na sana si Astria nang biglang hawakan ni Bullet ang kamay niya. Nasaan ang bahay niyo? Tanong ng binata. Pilit nang umiti ang dalaga sa lahat at nagpaalam na lamang. Nang makarating sila sa labas ng bahay nila, lumabas naman si Rowan. Astria, ikaw ba yan? Putik! Miss ka namin! Bungad nito at mabilis na tumakbo papunta sa dalaga at niyakap ng mahigpit. Tinapik naman ni Astria ang likuran nito. Masama namang tinitigan ni Bullet si Rowan. Napatikim ang nagsiselos na binata upang mapansin ito ng kaibigan ni Astria. Hindi naman nabigo si Bullet at napalingon naman sa kanya ang binata. Sino yun, Astria? Boyfriend mo ba? Hindi pa nakakasagot ang dalaga nang biglang napasigaw si Rowan papunta sa bahay nila. Tita, tito, Katana! Nandito si Astria, may kasamang lalaki, boyfriend niya! Sigaw nito at napailing na lamang si Astria sa kaibigan. Sino yun? Tanong ni Bullet sabay nguso kay Rowan. Kababata ako. Halika, pasok tayo sa bahay. Hinawakan ng dalaga ang kamay ng binata. Agad naman yung naging dahilan ng pagbilis ng tibok ng puso ni Bullet. Napatingin ito sa kamay niya na hawak-hawak ni Astria at hindi niya maiwasang mapangiti dahil dito. Sa paglalakad nila, nasalubong sila ng ibang mga tao. Ganon din ang papalapit na magulang ng dalaga. Hay! Anak! Hindi ka man lang nagsabi na uuwi ka. Masayang bungad ng kanyang ina at may kasama ka pala. Bumaling naman si Astria sa kanyang ama. May kasama ka, anak? Bumaba ang tingin ng ama ni Astria sa kamay nila ni Bullet na magkahawak. Agad namang binitiwan ni Astria ang kamay ng binata. Ma, pa, boss ko pala. Napasipol naman ang papa niya. Pumasok ang mga ito sa kanilang bahay at ipinaghanda sila ng mga magulang ni Astria na makakain. Astria, isa lang ang kwarto rito. Yun ay ang kwarto mo. Ramdam ng dalaga ang ibig ipahiwatig ng kanyang ina. Habang sumisilay, ang nakakalokong ngiti nito. Pasensya ka na, masikip yung kwarto ko. Napaiwas ng tingin si Astria kay Bullet. Nandito sila ngayon sa sariling kwarto niya. Wala siyang magawa kundi sundin ang gusto ng kanyang mga magulang. Nahihiya rin kasi silang patulugin dito sa sala o sa sahigma ng binata. Dahil bisita nila ito. It's okay. Ang linis nga ng kwarto mo eh. Wika ni Bullet habang inililibot ang paningin sa habuan ng kwarto ng dalaga. Nililinis kasi ni Mama. Nagulat ang binata nang ilapag ni Astria ang banig sa sahig. San ka ba tutulog? Dito sa sahig. Ikaw na sa kama. Ako na sa sahig, ikaw na sa kama. Hindi na hinintay ni Bullet ang sagot nito. Nang bigla niya nalang inagaw kay Astria ang banig. Siya na mismo ang naglapag nito at humiga na lang basta-basta. Umabot ng 3 araw ang pananatili doon ng dalawa. Masaya si Bullet na makilala ang mga magulang at ang mga tao sa lugar ng dalaga. Sobrang gaan ang pakikitungo ng mga ito sa kanya. Kaya naman, wala siyang naging problema sa pananatili niya sa lugar na tinitirahan ni Astria. Ang taba ng mga gulay dito. Sambit ni Bullet na makarating kay Astria. Buhat-buhat ang isang balde ng tubig. Samantalang ang dalaga ay nagtatanim at nagdidilig ng halaman. Siyempre, laging inaasikaso ni na Mama at Papa. Kundi naman si Katana talagang madalas na atasan sa pag-aalaga ng gulay dito. By the way, binigyan ako ng mama mo ng ubas. Gusto mo rin? Iniabot ni Bullet kay Astria ang ubas. Tatanggapin niya sana ito nang biglang inilayo ni Bullet ang ubas. Open your mouth. Subuan kita. Bahagya namang natawa si Astria. Ngunit agad din siyang umanga. Astria! Astria! Napalingon sina Bullet at Astria sa sigaw ng paparating na si Rowan. Hingal na hingal ito nang makarating sa direksyon ng dalawa. May paparating daw na kompetisyon sa pakikipaglaban bukas. Pero ngayon daw yung palista. Pero lalaki ang kailangan eh.
Yung si Marco na anak ni Mayor ang sasali. Napalingon si Astria kay Bullet. Gusto mo sumali? Mabilis namang pumayag ang binata. Dumating ang araw ng kompetisyon. Napatingin ang binata sa anak ng mayor na nagngangalang Marco. Malaki ang pangangatawan nito kesa sa kanya. Ngunit, ang ipinagkaiba lang ay nasa tamang postura ang katawan ni Bullet. Galingan mo, kaya mo yan, may tiwala ako sa'yo. Ani Astria at tinapik ang balikat ni Bullet. Para sa'yo, ipapanalo ko. Nakangiting sambit ni Bullet sabay kindat. Aalis na sana ang dalaga nang biglang hawakan ng binata ang kamay nito. Napalingon naman sa kanya si Astria nang nagtataka. Kapag manalo ako, may sasabihin ako sa'yo. Naramdaman naman ni Astria ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Nang makapasok ang dalawang maglalaban sa isang ring, sa pag-apak pa lang ni Bullet sa loob, ramdam na ramdam niya ang kakaibang tensyon. Nagulat siya. Hindi pa nag-uumpisang magbigay ng hudyat ang referee, bigla na lang sumugod si Marco. At hindi yun inaasahan ni Bullet, dahilan para masuntok siya ng malakas ni Marco. Bakas ang gulat at hindi makapaniwalang reaksyon sa mga manonood. Bawal yun ah! Saad ng ama ni Astria. Ikinuyom ng dalaga ang kanyang kamao. Parang gusto niyang pumasok sa loob ng ring at pagsusuntukin si Marco. Lo, daya naman nun! Reklamo ng ibang manonood. Dahil sa ganoong atake, napaupo si Bullet. Nang makatayo, hindi pa nakakapaghanda sa nangyari, dinalihan muli siya ng isang malakas na suntok ni Marco. Maririnig ang singhap ng mga manonood dahil sa agresibong galaw ni Marco. Samantala, nakahanap naman si Bullet ng teknik. Panay suntok lamang si Marco. At sa ngayon, ay tanging pagharang at paglusot sa mga atake ang nagagawa ni Bullet. Hinayaan niyang mapagod si Marco kakasugod sa kanya, hanggang sa maramdaman niya ang unti-unting pagkaubos ng lakas ni Marco. Nang maramdaman niya ni Bullet, palihim siyang nag-ipon ng lakas. Mabilis siyang yumuko at sinikmuraan si Marco. Kaya naman, narinig niya ang masayang sigawan ng mga tao mula sa labas ng ring na mga pumapanig kay Bullet. Ay shit! Ang gwapo pa din! Sigaw ng isa sa mga tao roon. Kaya hindi naman nakatakas sa pandinig ni Astria ang saad ng isang babae sa kanyang likuran. Pasimple niyang tinaasan ito ng kilay. Nang hindi ito mapansin ng babae, pasimple siyang umatras at inapakan ng paa nito. Aray! Sino ba yun nangaapak? Reklamo ng babae sa ginawa ni Astria. Dahil sa dami ng tao, hindi napansin ng babae kung sino ang umapak sa kanya. Kaya sa isang tabi, lihim na napangisi si Astria. Sa kabilang banda, si Bullet naman ay sugod ng sugod. Tila nawala ng lakas si Marco at nanghina ang katawan nito sa malakas na atake ni Bullet. Maya-maya pa, nawala ng balanse ang katawan ng kalaban dahil sa panghihina. Dahil doon, isang malakas at nakakabinging sigawan ang maririnig sa labas ng ring. Hindi na malaya ni Bullet na nahimatay na pala si Marco dahil sa panghihina. Bullet, ang galing mo pre! Sambit ni Rowan. Napangiti na lamang ang binata, samantalang si Astria naman, ginagamot ang pasa ni Bullet na natamo sa laban. Grabe, ang daya ng anak ni Mayor! Buti nga sa kanya natalo yun. Paniguradong papagalitan na naman yun ng tatay niya kapag narinig yung balita na natalo siya. Lalo na nitong best friend ko. Saad ni Rowan, sabay iling at tinapik-tapik pa ang balikat ni Bullet. Best friend? Saad naman ni Bullet at lumingon sa binata. Oo, best friend mo ko. O siya, una na ako ah. Congrats ulit, Bullet. Anito at umalis na nga. Ano palang sasabihin mo? Di ba sabi mo kanina may aaminin ka kapag nanalo ka? Napalunok ng sariling laway ang binata bago nagsalita. I'm just wondering kung nararamdaman mo rin ba yung nararamdaman ko? Ano ba yun? I like you, Astria. Nagulat naman ang dalaga. Pinigilan niya ang pag-awang ng kanyang labis sa narinig dahil sa diretsahang pag-amin ni Bullet sa kanya. Sorry.
pakiramdam ko nabingi ako. You heard me. I like you. Ang bilis naman. Gusto mo agad ako? Di ba nagtatrabaho ako sa'yo? Okay. Then let's take it slow kung nabibilisan ka. Liligawan kita. Teka, masakit pa ba? Nauutal na tanong ng dalaga. Sinasadya niyang ibahin ang usapan dahil hindi siya mapakali sa biglang pag-amin ni Bullet sa kanya. Wala yan. Pero dito masakit. Sambit ni Bullet sabay turo sa gilid ng labi niya. Napaiwas naman ang tingin ng dalaga at natawa si Bullet sa reaksyon nito. Maya-maya pa nagkayayaan ang dalawa na matulog. Sabay silang pumasok sa kwarto ni hindi magawang tumingin ni Astria sa binata. Marahil, gulat pa rin siya sa pag-amin ng kanyang boss. Hey, don't pressure yourself too much. I'm willing to wait for your decision until you are ready. Saad ni Bullet nang mapansin ang pag-akto ng dalaga sa kanya. Mag-iingat kayong dalawa sa biyahe tsaka dalhin nyo itong gulay. Sambit ng ina ni Astria at inabot sa kanilang dalawa ang dalawang supot na may lamang gulay. Ngayon ang araw na aalis ang dalawa at babalik na sa bahay ni Bullet. Salamat po, Ma. Hinagka ni Astria ang kanyang ina. Kasunod naman yun ang kanyang ama. Lumapit sa kanya si Katana at hinagkan din siya nito ng mahigpit. Nanlaki ang mata ng dalaga nang may binulong sa kanya ang kapatid. Pumayag ka ng ligawan ka ni Kuya Bullet, ate. Mukha namang mabait si Kuya Bullet Napahagikgik pa si Katana at kumalas sa pagkakayakap sa ate niya. Nakatanggap muli ako ng panibagong misyon na ibinigay ng organisasyon. Ang kanilang target ay isang tanyag na hacker na may kaalaman tungkol sa mga sikretong impormasyon ng gobyerno. Ang ating misyon ay pumasok sa kanyang bahay, kunin ang kanyang laptop o iba pang mga device na naglalaman ng impormasyon na yon at umalis nang hindi nahuhuli o nahahalata. Seryosong saad ni Bullet. Ha? May iba pa ba silang impormasyon na inilahad sa'yo? Nagtatakang tanong ni Ralph. Wala na. Illegal ba ang mga impormasyon ng gobyerno? Yung hinahak ng lalaking yon? Nagtatakang tanong ni Astria. Hindi naman mag-uutos ang organisasyon natin kapag walang mali sa hacker na yon. Pero kulang yung impormasyon na binigay ng organisasyon. Bakit hindi na lamang nila tayo utusan na imbestigahan natin muna yung hacker bago pumasok sa lugar ng isang lalaki, ng isang tao kagaya ng hacker na yun? Hindi ba? Mas tamang gawin yun? Kesa yung susugod tayo nang kulang naman tayo sa impormasyon. Wala man lang malinaw na procedure kung paano natin gagawin yun? Sambit naman ni Benedict. Nagulat ang lahat sa pagbukas ng pinto ng bahay. Lumabas ang boss ng kanilang organisasyon na kanilang pinagtatrabahuhan. Napatayo ang tatlong lalaki at yumuko. Ganon din ang ginawa ni Astria. Gusto kong tapusin yung misyon nyo bukas mismo. Ang mga sikretong impormasyon na yon, batid namin na may nilalaman itong illegal na dokumento. Kaya kinakailangan yung kunin yun ng hindi na paghahalataan dahil baka pati kayo puntiryahin o kaya i-frame up nila. Sambit sa kanila ng boss. Seryoso lamang ang tingin at ganoon din ang tindig nito. Napalingon ng boss nila kay Astria. Tinitigan nito ang babae mula ulo hanggang paa. Siya yung assistant assassin na sinasabi ko. Saad ni Bullet na siya mismong nagpakilala kay Astria sa boss nila. Napakuyom ang kamao ng binata nang makita ang ibang klaseng titig na ibinibigay ng kanilang boss sa dalaga. Kami ang mag-iimbestiga sa hacker. Titignan namin ang dokumento. Kapag may nakita kaming kakaiba, ibibigay namin sa inyo. Lalo na kapag alam namin illegal. Pero kapag hindi, pasensya na boss. Hindi namin yun mabibigay sa inyo. Nagulat ang lahat nang bigla nitong kinuha ang kamay ng dalaga. Sinubukan magpumiglas ni Astria, ngunit di hamak na mas malakas ang lalaki. Lalapitan na sana ng tatlo ang dalaga upang kunin ang dalagang mula sa lalaki. Nang magsilabasan ng mga armas ang tauhan ng boss nila. Umupo kayo. Kahit labag sa kanilang kalooban, umupo sila dahil yun ang utos ng kanilang boss. Ang ganda naman ng assistant mo. Sa tindig pa lang mukhang palaban na. Napasinghap ang lahat nang biglang hinalikan ng boss nila ang palad ni Astria. Ngunit si Bullet, na natili lamang,
na masamang tingin sa kanilang boss. Binitawan ng lalaki ang kamay ng dalaga. Samantala si Astria, nanlilisik ang mga mata dahil sa marahas na ginawa sa kanya ng kanilang boss. Gawin niyo ang pinapatrabaho ko. Sambit ng boss nila at tinalikuran sila. Ngunit bigla itong tumigil. At kunin niyo ang babae. Naalarma ang tatlo sa narinig. Hinawakan ng mga armado ang kamay ni Astria. Pinipilit ng dalaga na manlaban. Ngunit dahil sa dalawang malaking armado na humawak sa kanya, kulang ang kanyang lakas. Ang tatlo niya namang kasamahan ay hindi makagalaw dahil tinututukan na ito ng baril ng ibang tauhan. Bibigyan ko kayo ng 2 araw na makuha ang lahat ng device at dokumento na tinatago ng hacker na yon at ibabalik ko sa inyo ang babae. Sambit ng boss nila at nagpatuloy na sa paglalakad. Habang ang mga armado, kinakaladkad si Astria. Nang mawala na sa paningin ng tatlo ang boss nila, galit na sinuntok ni Bullet ang lamesa. Sinasabi ko na nga ba, hindi maganda ang kutob ko sa organisasyon na to. Ani Benedict, habang nakakuyom din ang kamao. Samantalang si Ralph, tahimik lang sa gilid nila at parang nag-iisip. Kailangan nating mahanap ang hacker na yon at ang bahay niya o kung saan man lugar to. Pati na rin ang lugar na pinagtaguan niya ng device at dokumento para makabalik na sa atin si Astria. Galit na saad ni Bullet. Hindi niyo na kailangan hanapin pa. Seryosong sambit ni Ralph. Ipinag-cross niya ang kamay at tumingin ng seryoso sa dalawa. Dahil nandito sa harapan niyo ang santanyag at misteryosong hacker. Patuloy pa rin ang mga tauhan ng lalaki sa pagkaladkad kay Astria. Nahihirapan itong manlaban dahil hindi niya kaya, malalakas sa mga lalaki at mahigpit din ang pagkakahawak sa kanya. Itali niyo siya! Nakangising wika pa ng kanilang boss. Ang ganda mo! Dagdag pa nito habang pinapanood na tinatalian ng dalaga sa upuan. Masama naman ang tingin ni Astria sa lalaki. Si Bullet. Dahil sa narinig ni Astria na pagbanggit ng pangalan ng binata, ay bumaling siya sa lalaki. Simula nang mamatay ang mga magulang niya dahil sa masamang trahedya, ako ang nag-alaga sa kanya. Tinuruan ko siya makipaglaban. Ngunit hindi niya alam na ako rin ang dahilan ng pagkawala ng mga magulang niya. In short, I killed his parents. Nanggigigil na napatingin naman si Astria dito. Gustong-gusto niyang ikuyom ang kanyang kamao kung hindi lang siya nakatali. Hayop ka! Sa sobrang galit niya, gusto niya itong sunggaban ng suntok at sipa. Ngunit hindi niya yun magawa. Ang bilis nilang mauto. Hindi nila alam, ginagamit lang sila ng organisasyon. Dahil doon, naikuyom ng dalaga ang kanyang kamao. Sa kabilang banda, humarap naman si Ralph sa kanyang mga kasama. Ginagamit lang tayo ng organisasyon. Sambit ni Ralph sa mga ito. Una pa lang, malakas na ang kutob ko sa organisasyong pinagtatrabahuhan natin. Kaya naisipan kong imbestigahan ang patago. Masyadong mahigpit at maingat. Kaya nahirapan akong tuklasin ang pakay nila. Ngayon alam ko na lahat. Nang gagalaiting sambit ni Ralph. Ang unang pinagawa sa atin, isang target retrieval kung saan minapanipula tayo ng organisasyon. Ginamit lang tayo upang mapanatili ang kanilang kapangyarihan sa negosyo. Sa halip na tunay na kunin ng impormasyon tungkol sa illegal na transaksyon ng negosyante. Ngunit ang totoo palabas lamang ito. Upang makuha ang negosyante at gawing pain para sa organisasyon. Sa gayon, ang organisasyon ay makakaligtas at tayo magiging kasangkapan sa kanilang masamang hangarin. Ang pangalawa, high-profile assassination. Kung saan ang target ay politiko, ginamit nila tayo bilang sacrificial pawns upang magdulot ng kaguluhan at diversion sa publiko. Sa halip na makamit ang tunay na layunin ng misyon, ginamit tayo ng organisasyon upang mapalakas ang kanilang posisyon sa politika at negosyo. Ngayon, ang panghuli, intel extraction. Ginawa nila tayong disposable asset upang maabot ang mas mataas na layunin ng organisasyon, ang pagpasok natin sa lugar ng isang hacker, at upang makuha ang mahahalagang impormasyon
na maaaring maging isang paraan upang magamit nila ang mga dokumento at device sa mas malalim pa nilang plano para lalong mapalakas ang organisasyon nila. Napailing naman si Benedict. Sa madaling salita, ginawa nila tayong kasangkapan sa kanilang masasamang hangarin. Humugot ng malalim na hininga si Bullet at umupo. Ganon din ang ginawa ng dalawa. Ano ng plano natin? Nagulat ang lalaki nang bigla itong binatukan ni Benedict. Ikaw tinatago mo pa sa amin yung sikreto mo? Kaya nga sikreto Sagot naman ni Ralph sa kanya. Isa pa, may natuklasan pa ako. Ang kanilang organisasyon ay nagngangalang TideSync Organization, pero sa likod nito, may binigay na sila na sign na hindi ito basta-basta organisasyon. Sinashuffle nila ang TideSync at kung aayusin ang words na to, magiging syndicate organization. Ibig sabihin, sindikato ang pinagtatrabahuhan natin. Anong plano natin, Bullet? Kailangan natin bawiin yung baby loves mo. Oo nga. Baka kinakawawan na nila yung honey bunch mo. Panunukso pa ng dalawa. Napailing si Bullet. Nagagawa pa rin ito makapagbiruan kahit ganito na ang sitwasyon nilang lahat. Hindi na malaya ni Astria na nakatulog na pala siya habang nakatali pa rin sa upuan. Nagising siya nang maramdaman ang pananakit ng kanyang katawan dahil sa mahigpit na pagkakatali sa kanya. Oh, gising ka na pala. Ang bilis ni Bullet. Nakapagpadala na agad ng mensahe na dadalhin na daw nila lahat ng dokumento at device ng hacker. Ganito pala magmahal ng isang tao. Gagawin ang lahat para lang mailigtas ka niya. Kalasan niyo siya. Utos nito sa mga tauhan. Agad namang tinanggal ang tali sa katawan ng dalaga. Magkikita kami ngayon ng mga kasamahan mo at naghihintay na sila sa labas. Talaga napakahalaga mo sa kanila, no? Buti na lang ikaw nakuha ko. Daig pa nila si Flash. So sobrang bilis. Natatawang sambit ng lalaki. Ba't ko ginagawa to? Sabihin na nating gusto kong maging makapangyarihan ang organisasyon na to. Na pinaghirapan ko ng ilang taon at pinlano ko ng mabuti. Ngunit napadali lahat nang dumating ang 3 mong kasamahan. Lalong-lalo na si Bullet. Isa siya sa malaking kasangkapan sa akin. Alam niyo na ang gagawin natin, Napatango naman si Benedict at Ralph sa sinabi ni Bullet habang nakikinig sa earpiece. Bago nila napagdesisyonan ng lahat, pinlano nila ito ng mabuti. Okay, let's end this now. Tayo ang naging dahilan ng pag-angat nila, kaya tayo rin ang dahilan para bumagsak sila. Gigil na wika ni Benedict. Mag-isang pumasok si Bullet sa loob. Napahinto siya nang dumating si Astria at hawak-hawak ito ng mga armadong lalaki. Kasama nito ang boss nila. Ibigay mo na sa akin si Astria. Saad niya. Kinokontrol niya ang sarili. Ngunit ang totoo, parang sasabog na siya sa sobrang galit. Ibigay mo sa akin ang dokumento. Ibabalik ko sa iyo ang babaeng to. Unti-unti naglakad palapit si Bullet, papunta sa direksyon nila. Iniabot nito ang box kung saan may naglalamang dokumento at iba't ibang devices na ginagamit pang hack at mga flash drives. Nagpalitan ng dalawa at ibinigay naman si Astria sa binata at iniabot ni Bullet ang box dito. Tignan niyo ang laman. Confirm, boss. Ito nga. Saad ng tauhan ng lalaki nang makita ang laman ng kahon. Mabilis ka naman palang kausap Pero, hindi ko kayo hahayaang umuwi ng buhay. Agad na alarma si Bullet at Astria sa narinig. Pero bibigyan kita ng pagkakataon, Bullet. Sumanib ka muli sa organisasyon. Magtrabaho ka sa amin. Sa illegal na gawain nyo? To fulfill your greed desires? I'd rather choose to die than tolerate what you are doing. Hinawakan niya ang pulso ni Astria. Are you okay? Nag-aalalang tanong niya, samantalang si Astria ay tanging tangulang ang naging tugon. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga ng mas mahigpit. Aalis na sana sila nang biglang nagsalita ang boss. Hindi ba kayo nakikinig? Akala niyo ba hahayaan ko kayo umalis dito? Gayong alam niyo ang sikreto ng organisasyon. Tinutukan nito ng baril ang dalaga. Agad namang ihinarang ni Bullet ang kanyang sarili.
Nakakatawa talaga ang mga tao, no? They are willing to sacrifice themselves for love. Bago pa nito iputok ang baril, biglang may lumabas na usok. Isa itong uri ng usok na nakakalason. Kinuha ng dalawang pagkakataon na yun upang makalabas. Sa paglabas nila, automatikong sumara ang pintuan. The game is over. Wika ni Benedict habang nakaupo sa kotse. Tiyak na hindi na sila makakaligtas dyan. Anumang oras, lalasunin na sila ng usok na yon. O siya, uwi na tayo. Nagluto si Ralph ng gulay na dala ni Astria. Wika ni Benedict na para lang wala sa kanyang nangyari. Sa kabilang banda, isa-isa nang nalalaso ng mga kalaban sa loob. Sinusubukan nilang buksan ang malaking pinto ngunit parang nanghihina na sila. Mga ilang minuto pa, nandilim ang kanilang paningin. Kasunod nun, ang pagkawala ng kanilang hininga. Oh, nakauwi na kayo? Kumain na kayo? Nakangiting bungad ni Ralph. Nakahanda na ang lamesa. Sila na lang tatlo ang hinihintay sa hapagkainan. Grabe, bakit ganun? Hindi pa holding hands pa kayo nalalaman. Akala ko ba pamilya tayo dito? Ba't may ganyanan? Biro ni Benedict nang makita ang magkahawak na kamay na dalawa. Napatingin naman ang dalawa sa kanilang magkahugpong na kamay. Nang magtagpo ang kanilang mata, pareho silang natawa. Mas lalong hinigpitan ng binata ang pagkakahawak sa kamay ni Astria. Magkatabi silang umupo. Anong next plan natin ngayon? Wala na tayong trabaho. Tambay na lang ba tayo nito? Napangisi naman si Astria. There's always a solution for everything. Kinuha nito sa bulsa ang isang device. Inihagis ito yun kay Ralph. Nakuha ko yan nung nandun pa ako sa loob. Habang dinadala nila ako papunta kay Bullet. Pasimple kong kinuha ang device na yan. I-track mo yan dahil dyan lahat ng pondo ng organisasyon nila. Sambit ng dalaga at sumubo ng pagkain. Isa lang ang ibig sabihin yan. Kapag na-track natin ang pondo, makakapagpatayo tayo ng sarili nating organisasyon. Ngunit kailangan gamitin sa mabuting paraan. But before everything else, kailangan natin ng pahinga. Bakasyon tayo. Ano, gusto nyo? At saan naman tayo pupunta? Tanong naman ni Ralph. Sa dagat. Nakangising sabi ni Benedict. Kinaumagahan, nagbakasyon nga silang apat. Si Benedict nag-iihaw ng karne para sa kanila. Samantalang si Ralph naman, nagtitimpla ng juice. Tignan mo yung dalawa, walang label pero daig pang may label kung magharutan. Natatawang sambit nila habang nakatanaw kina Astria at Bullet na sa malayo naghahabulan. Ano pala yung sagot mo sa sinabi ko sa'yo noon? Tanong ni Bullet kay Astria. Yung alin? Naliligawan kita. Ba't di mo nalang simulan? Kesa naman sabihin mo sa akin yan. Nasimulan ko na. Tignan mo ang daliri mo. Napaawang ang labi ng dalaga nang makitang may singsing sa kanyang daliri. Hindi niya yata naramdaman yon dahil kanina pa sila may ginagawa. Isinuot ko yan sa'yo nung pauwi tayo habang natutulog ka sa balikat ko. Hindi mo naramdaman dahil ang dami nating inaasikaso nun at marami tayong iniisip. Mahalaga sa akin ang singsing na yan. Bigay pa sa akin yan ni Mama. Gusto kong isuot lahat sa'yo ng bagay na mahalaga sa akin para malaman mo kung gaano kita pinagkakatiwalaan at kung gaano ka kahalaga sa akin. Saad ni Bullet, sabay hawak ng marahan sa pisngi ni Astria. Hoy, kumain na kayo, mamaya na yan. Mahiya naman kayo sa amin. Saad ni Ralph sa kanilang dalawa. Tumawa naman sina Bullet at Astria at napailing na lang. Grabe kayo, may label na ba kayo? Nililigawan ko pa lang. Diretsong sagot ng binata. Napatakip naman sa bibig ang dalawa na animoy nagulat. Matapos kumain, naghubad ang lahat upang maligo. Si Astria pumunta sa banyo upang magbihis, samantalang naghihintay naman si Bullet mula sa labas ng pinto. Sa paglabas ng dalaga, napaawang ang labi niya nang makita ang kagandahan ng katawan ni Astria. Nakasuot ito ng bikining kulay itim. Makikita ang makinis at morena nitong kulay. Ngunit maya-maya pa, napasimangot si Bullet. Ba't kaya nasuot mo? Malamang, kasi magsiswimming tayo. Alangan naman magsuot ako ng dress o pajama habang nagsiswimming, aber?
Maraming maaakit sa'yo niyan. Huwag kang mag-alala. Maaakit man sila sa'kin. Pero, ako? Sa'yo lang ako maaakit. At saka, sa'yo lang ako, Bullet. Halika na nga, ang arte mo. Dagdag pa ni Astria na natatawang hinatak si Bullet papunta sa dagat, kung saan nandoon na naliligo ang dalawa nilang kasamahan. Napahanga naman si Benedict at Ralph kay Astria. Putya! Akala ko ba kapag magaling makipaglaban, Amazona dapat ang katawan. Ba't sa'yo, Astria, parang Coca-Cola body? Saad ni Benedict at sumipol. Napatigil naman sila nang makarinig ng pagkasa ng baril. Napalingon ang lahat sa binata na si Bullet. Ayusin niyo yung mga ginagawa niyo Yung sinasabi niyo at yung mga mata niyo. Pagbabanta ni Bullet nang makita ang dalawa kung saan nakatitig ang mga mata nila. Napataas naman ang kamay ng dalawa at animoy sumusuko na. Sabay tawa. Alina kayo, masarap ang tubig. Ba't natikman mo ba? Natatawang tanong ni Ralph. Kaya nagsaboyan ang dalawa ng tubig dagat. Maya-maya pa sumali na rin sina Astria at Bullet. Puno ng tawanan at kasiyahan ang nararamdaman nila habang naliligo. Pakiramdam nila, bumalik sila sa pagkabata. Bullet, bilisan mo! Sigaw ni Astria. Puno na ng pawis ang binata habang buhat-buhat ang dalawang malalaking balde. Nakahubad na rin ito ng pang-itaas dahil sa init. Natatawa namang pinanood ng dalaga ang nahihirapang manliligaw niya. Mga 10 na ata itong pabalik-balik na pag-igib. Masyado mo naman atang pinahihirapan yung manliligaw mo, ate. Katana, kaya niya yan, siya pa? Naku, sagutin mo na nga yan. Baka maagaw pa yan ng iba Can I rest for a while? Tanong ng binata nang makarating ito sa direksyon ng dalaga. Napatango naman si Astria. Ang totoo niyan, naaawa na rin siya. Kinuha ng dalaga ang panyo sa kanyang balikat. Agad naman siyang lumapit at pinunasan ang mukha ni Bullet. Mangangahoy ka pa mamaya. Tipid namang tumangulang ang binata. Hinintay ni Astria ang reklamo nito, ngunit wala siyang narinig. Hindi rin siya nito minadali na sagutin ang binata. Bagkus, ipinakita ni Bullet ang pagiging determinado sa panliligaw sa kanya. Umabot ng 6 na buwan ang pagpapakahirap ni Bullet. Bakit gising ka pa? Tanong ng binata. Nang madatnan si Astria sa labas ng bahay. May iniisip lang. Ano naman yon? Napalingon ng dalaga sa binata at napangiti. Hinubad nito ang singsing na bigay sa kanya ni Bullet. Nagtataka lamang na napalingon sa kanya ang binata. Sunod-sunod na naglandas ang luha ng binata sa sunod na sinabi ni Astria sa kanya. Mommy! Tito Benedict brought me a chocolate! Umalingaw-ngaw ang sigaw na isang bata. Napangiti naman si Astria nang marinig ang boses na yon. Baby, too much chocolate isn't good for you. Ikaw naman, Benedict, masyado mong ini-spoil ang anak ko sa matatamis sa pagkain. Ba't di mo siya bilhan ng gulay at prutas? Wika ni Astria at masamang tumingin kay Benedict. Ang damot naman ng mommy mo, baby. Abat, huwag mo siraan sa anak ko Isa pa, hindi naman tama to. Kahapon binilhan mo siya ng tsokolate, tas ngayon meron na naman. Minsan lang naman. Anong minsan? Inaaraw-araw mo na. Humanap ka na nga ng asawa at magkaanak ka na rin. Ayoko. Sakat lang sa ulo ang mga babae. What's happening here? Napalingon si Astria nang marinig ang tinig ng kanyang asawang si Bullet. Daddy! Sigaw naman ang anak nila, tumakbo ito at nagpabuhat sa ama. Napailing na lang ang babae dahil alam nitong daddy's girl ang kanilang anak. Lumapit si Bullet sa asawa. Hinalikan niya sa pisngi si Astria. What about me, Daddy? Where's my kiss? Nakasimangot na sambit ng anak nila. Tumawa naman si Bullet at hinalikan din ang pisngi ng kanyang anak. Luto na ang pagkain! Sigaw ni Ralph sa kusina. Matapos ang nangyari, napagdesisyonan nilang sa iisang bahay sila maninirahan. Ngunit ang sabi ng dalawang lalaki, kapag nagkaroon na sila ng pamilya, saka sila bubukod. Napatingin si Astria sa singsing na suot niya. Naalala niya ang nangyari noong gabing yun. Yun ang kauna-unahang pagkakataon
na nakita niyang bumagsak ang butil ng luha ng kanyang asawa nang hinubad niya ang singsing at sinabing sasagutin niya na si Bullet. Ngunit, ibibigay lamang ito muli sa kanya kapag aalokin siya ng binata ng kasal, kapag pareho na silang handa na mag-isang dibdib. Gusto niya na ibabalik sa kanya ni Bullet ang singsing kapag kaya na siya nitong iharap sa altar at hindi naman siya binigo ni Bullet. 2 taon makalipas, nagpropose ito sa kanya na hindi naman niya tinanggihan. Ngunit bago magpakasal, humingi si Bullet ng permiso sa kanyang mga magulang. Nagkaroon sila ng sariling legal na organisasyon kung saan suportado ito ng gobyerno. Nagpakasal sina Astria at Bullet at nagkaroon ng isang magandang anak. Alam ni Astria at Bullet na hinding-hindi na sila maghihiwalay pa. Sa ngayon kasama ang kanilang 2 pang kaibigan na si Ralph at Benedict. Ngunit alam ni Astria na balang araw, makakahanap na rin ng mga babaeng mamahalin ang kanilang mga kaibigan. The End. Thank you for listening to our Wonderful Stories Daily. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming main channel na Rendell Tagalog Love Stories. Kayo ang dahilan kung bakit patuloy kami sa pagbibigay ng mga kwentong kinagigiliwan ng nakararami. At kung nais nyo na iba pang kwento, magtungo lang sa isa pa naming channel na The Rendell Stories Audiobook. Don't forget to subscribe at sama-sama tayong ma-entertain, kiligin, at makisaya. Maraming salamat po.